Ang pamilyar na amoy ng mahal na steak at pinakamahal na alak ay bumabalot sa hangin, ngunit para kay Elena, ito ay pabango ng lason. Bawat sipsip ng alak ni Don Ricardo, bawat sulyap niya sa plato, ay tila isang balang tumatama sa dibdib niya. Ngayong gabi, ang hapagkainan sa marangyang mansyon ng mga De La Cruz ay hindi lugar ng pagsasalo kundi isang hukuman. Marco, ilang taon na kayong kasal ni Elena? Malamig na tanong ni Don Ricardo, hindi man lang tinitingnan ang anak. Nagbaba ng tingin si Marco, ang kamay niya ilihim na hinawakan ang kamay ni Elena sa ilalim ng mesa. Isang pangkalahatang kilos na puno ng pag-asa, ngunit naglalaho. 3 taon na po, Papa. At wala pa ring tagapagmana? Walang De La Cruz na magpapatuloy sa aking legacy. Ang boses ni Don Ricardo ay hindi nagtatanong, kundi nagpapahayag. Hindi mo ba naintindihan, Marco? Ang De La Cruz Holdings ay nangangailangan ng tagapagmana. Lalaki. Hindi pwedeng baliwalain ang tradisyon natin. Naramdaman ni Elena ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ilang gabi na siyang umiiyak dahil sa pressure na ito. Ilang beses na niyang sinubukan, nagdasal, nagpunta sa doktor. Pero wala. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Marco, pero sa pagkakataong ito, parang wala itong epekto. Papa, ginagawa po namin ang lahat, bulong ni Marco, halatang kinakabahan. Ang lahat? Ang lahat ay hindi sapat, Marco. Biglang nilapag ni Don Ricardo ang kanyang kubyertos, na lumikha ng malakas na tunog na nagpatalon kay Elena. Kapag hindi pa rin kayo nakakapagbigay ng isang lalaking tagapagmana sa loob ng 6 na buwan, pipilitin ko kayong maghiwalay. Magpapawalang bisa tayo ng kasal. Hindi ko hahayaang mawala ang De La Cruz Holdings dahil lang sa isang babaeng hindi kayang magbigay ng kailangan ng pamilya ko. Ang huling salita ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Elena. Babaeng hindi kayang magbigay. Ang kanyang lalamunan ay parang barado at pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Ang tingin niya kay Marco ay puno ng pagmamakaawa, pag-asa na sana ay ipagtanggol siya nito. Ngunit si Marco ay nakayuko, parang biglang nawala ng lakas. Ang pag-asa ni Elena ay unti-unting namatay. Kinabukasan ng umaga, ang malamig na hangin sa opisina ng abogado ay parang dumudurog sa kanilang pag-asa. Nasa harap nila ang divorce papers, o mas tamang tawagin, annulment papers. Ang mga salitang irreconcilable differences ay nakasulat doon, ngunit sa loob ni Elena, alam niya na ang tunay na dahilan ay isang pagnanais na hindi niya kayang ibigay. Hayaan mo akong magpaliwanag, Lena, bulong ni Marco, ang boses niya ay basag. Ginawa ko ang lahat para pigilan si Papa. Pero hindi ko kaya. Kung hindi ko susundin, mawawala sa akin ang lahat, Lena. Ang pamilya ko, ang kumpanya. Tumingin si Elena sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng luha. At ako, Marco. Ano ako? Wala ba ako sa lahat mo? Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig. Ipagpapalit mo ang pagmamahalan natin para sa isang pangalan? Para sa isang anak na lalaki na hindi ko kayang ibigay sa ngayon? Umiling si Marco at sa mga mata niya ay nakita ni Elena ang kanyang sariling sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi sapat. Hindi ito madali, Lena. Mahirap para sa ating dalawa. Pero kailangan nating gawin ito. Ang kamay ni Elena ay nanginginig habang kinuha niya ang ballpen. Bawat pirma niya ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Isang pahina, tapos isa pa. Ang pirma ni Marco ay nandoon na, malinis at matatag, na tila nagpapakita ng kanyang desisyon. Sa huling pahina, inilagay ni Elena ang kanyang pangalan, ang kanyang puso ay parang bumagsak sa kanyang mga paa. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang mga pangarap, lahat ay natapos sa ilang pirma. Umalis siya sa opisina na parang isang multo. Ang ingay ng trapiko sa labas ay tila malayo. Ang kanyang mundo ay naging tahimik, blanko. Wala nang pagmamahal, wala nang pamilya. Tanging ang pagkabigo at pagkaduro. Bumalik siya sa kanilang lumang kondo, ang lugar na puno ng kanilang alaala. Ang mga larawan nila, ang mga regalo ni Marco, lahat ay tila nanunudyo sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Sa loob ng ilang araw, panay ang kanyang pagsusuka. Nag-aalala, nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Sa klinika, umupo siya sa waiting area, ang kanyang puso ay puno ng lungkot. Iniisip niya ang lahat ng nangyari, ang sakit na nararamdaman niya.
Iniisip niya kung paano niya haharapin ang kinabukasan mag-isa. Walang Marco. Walang pamilya. Walang. Biglang naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang paligid ay umikot. Ang huling nakita niya ay ang malabong mukha ng nurse na papalapit sa kanya bago siya lamunin ng kadiliman. Ang lamig ng sahig ng ospital ang unang bumungad kay Elena nang magmulat siya. Ang kisame ay puti, ang ilaw ay nakakasilaw. Nagising siya at ang unang naramdaman niya ay ang kaba. Bakit siya narito? Unti-unting bumalik sa kanya ang huling sandali, ang paglagda sa papel ng pagpapawalang bisa, ang matinding pagkahilo. Binibining Reyes, gising na po kayo, malumanay na sabi ng isang nurse, ngumiti. Anong nangyari po? Bakit po ako narito? Tanong ni Elena, ang boses niya ay mahina. Nag-collapse po kayo sa klinika. Mabuti na lang at agad kayong nadala rito. Ngumiti ang nurse. May good news po kami para sa inyo. Good news. Sa gitna ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Impossible. Pumasok ang isang doktor, may hawak na folder. Binibining Reyes, mayroon kaming napakagandang balita. At napakabihira. Nakatingin lang si Elena, ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi niya maintindihan kung ano ang magandang balita sa sitwasyon niya. Kayo po ay buntis, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Tumulo ang luha sa mata ni Elena. Buntis? Sa kabila ng lahat. Isang huling pag-asa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng doktor ang nagpatigil sa kanyang paghinga. At hindi lang po isa hindi rin dalawa kayo po ay nagdadalang tao ng 5 sanggol. Quintuplets po. Parang tumigil ang mundo ni Elena. 5 sanggol. Nagkamali ba siya ng dinig? Ito ba ay isang panaginip, isang bangungot? Ang kanyang ulo ay umikot at naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Ang mga salita ng doktor ay nagpaikot-ikot sa kanyang isip. 5 sanggol, bihira, milagro. Pero para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ay isang bagong pasanin. Nang maiwan siyang mag-isa sa silid, pinigilan ni Elena ang kanyang hikbi. 5 sanggol. Paano? Paano niya kakayanin? Wala na si Marco. Wala na si Don Ricardo. Wala na siyang pamilya na susuporta sa kanya. Ang mga luha ay umaagos, basa ang kanyang pisngi. Ang kalungkutan sa pagtatapos ng kanyang kasal ay napalitan ng matinding takot sa kinabukasan. Ito ba ang parusa sa kanyang pagkabigo na magkaroon ng isang anak na lalaki? Ngayon, 5 anak na babae. Pinilit niyang huminga ng malalim. Tumingin siya sa kanyang tiyan kahit na flat pa ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa 5 maliliit na buhay na lumalaki sa loob niya. Sila ay hindi kasalanan, sila ay hindi pabigat. Sila ay mga regalo. Unti-unting bumangon sa kanya ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na mas matindi kaysa sa sakit, mas matindi kaysa sa takot. Pagmamahal. Isang matinding pagmamahal na biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko kayo bibitawan, mga anak ko, bulong niya, kahit na walang nakakarinig. Kahit anong mangyari. Lalaban tayo. Ang desisyon ay malinaw. Hindi niya hahayaang malaman ng sinuman mula sa pamilya de la Cruz ang tungkol dito. Hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang mga anak ng parehong pamamaraan at pressure na naranasan niya. Ito ang magiging simula ng kanilang bagong buhay, malayo sa kanilang nakaraan. Kailangan niyang maging malakas, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga maliliit na buhay na nagtitiwala sa kanya. Kinausap niya ang doktor at ang nurse. Humingi siya ng tulong para mapanatiling pribado ang kanyang kalagayan. Naghanap siya ng bagong lugar na matitirhan, malayo sa lungsod, kung saan walang sinumang makakakilala sa kanya o makakahanap sa kanya. Kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Naging abala siya sa pagpaplano, sa paghahanda para sa 5 anghel na darating. Ang bawat pagpaplano ay isang hakbang palayo sa sakit, at isang hakbang palapit sa bagong pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang bagong apartment, naramdaman niya ang isang maliit na galaw sa kanyang tiyan. Parang paru-paro. Tapos isa pa at isa pa. 5 maliliit na kumpas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na may bahid ng luha.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na ng sakit, kundi ng pag-asa. Ito ang kanyang kinabukasan. Ito ang kanyang mga anak. Ang araw ng panganganak ni Elena ay isang kaguluhan ng mga tinig, ilaw at matinding sakit. 5 doktor at nurse ang nakapaligid sa kanya, bawat isa ay nakatutok sa monitor. Ang bawat pagtulak ay may kasamang pagdarasal, bawat hininga ay puno ng pag-asa at takot. Isa na po, ma'am. Isang malusog na babae. Ang iyak ng sanggol ang pinakamagandang musika na narinig ni Elena. Hindi pa man niya nahahawakan ang kanyang unang anak, sumunod na ang pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo, pang-apat at pang-5. 5 maliliit na nilalang, 5 iyak, 5 buhay na biglang nagpuno sa kanyang mundo. Isabel, Sofia, Gabriel, Chloe at Danica. Ang mga pangalang pinili niya ay parang mga bulong ng pag-asa. Nang hawakan niya ang bawat isa sa kanila, pakiramdam niya ay kumpleto na siya. Ang sakit na nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng matinding pagmamahal. Hindi na mahalaga kung lalaki o babae. Sila ang kanyang mga anak at iyon lang ang mahalaga. Ang mga unang taon ay isang pagsubok. Ang pagiging ina ng 5 sanggol ng mag-isa ay parang isang walang katapusang labanan. Ang mga gabi ay puno ng pagpapakain, pagpapalit ng diaper, at pag-alo sa mga umiiyak. Ang mga araw ay puno ng paglalaban ng sangkaterbang damit, pagluluto ng pagkain, at paglilinis ng bahay na tila binagyo. Si Elena ay halos hindi natutulog. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno. Para makaraos, nagtrabaho si Elena ng 2, minsan 3 trabaho. Naglilinis siya ng mga bahay sa umaga, nagbebenta ng mga kakanin sa hapon, at nagtatahi ng mga damit sa gabi. Bawat sentimong kinikita niya ay para sa kanyang mga anak. Hindi niya hinayaan na magkulang ang mga ito. Hindi niya hinayaan na maramdaman ng mga ito ang hirap na pinagdadaanan niya. Mama, gutom na po ako, sabay-sabay na sigaw ni Nabel at Fia, habang si Gabi naman ay naghahabol kay Eloy sa sala, at si Nika ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng kanyang manika. Napangiti si Elena, kahit na pagod siya. Sandali lang, mga anak. Malapit na matapos ang adobo ni Mama. Sa kabila ng hirap, may mga sandaling nagbibigay sa kanya ng matinding kagalakan. Ang unang ngiti ng bawat isa, ang unang hakbang, ang unang salita. Ang kanilang mga pagtawa ay musika sa kanyang tainga. Si Bella ang pinakamahinahon, si Fia ang pinakamakulit, si Gabi ang pinakamalambing, si Chloe ang pinakamatalino, at si Danica ang pinakamahiyain. Bawat isa ay may sariling personalidad, bawat isa ay nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Mama, tingnan mo po, nagdrawing ako ng bulaklak, masiglang sabi ni Chloe, ipinapakita ang kanyang makulay na drawing. Wow, ang ganda naman ng bulaklak ni Loy, sabi ni Elena, hinagkan ang noo ng anak. Dumating ang mga kapitbahay at kaibigan, nag-aalok ng tulong. Elena, hayaan mo na kaming magbantay ng mga bata, kahit sandali lang, para makapagpahinga ka naman, sabi ni Aling Nena, ang mabait nilang kapitbahay. Ngunit palaging magalang na tinatanggihan ni Elena. Salamat po, Aling Nena, pero kaya ko po. Ayos lang po ako. Hindi niya pwedeng hayaan na may sinumang masyadong lumapit. Ang sikreto niya ay kailangan manatiling sikreto. Ang mga tanong tungkol sa ama ng mga bata ay palaging iniiwasan niya. Wala na siya, ang simpleng sagot niya, at hindi na nagbibigay ng detalye. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang mga anak ang sakit ng pagiging anak ng isang lalaking hindi sila tinanggap. Isang hapon, habang naglalaro ang 5 magkakapatid sa bakuran, lumapit si Isabel kay Elena. Si Belle, na 6 na taong gulang na ngayon, ay may seryosong tanong sa kanyang mga mata. Mama, sabi ni Belle, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang damit ni Elena. Lahat po ng kaibigan ko sa school, may papa. Bakit po kami wala? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang tanong na ito, ang tanong na pinakatatakutan niya, ay sa wakas ay dumating. Tumingin siya sa mga inosenteng mata ni Belle, at naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi sinasaktan ang kanyang anak? Ang sikat ng araw ay humahalik sa mga dahon ng kape sa Hacienda Esperanza, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Para kay Marco, ito ang kanyang bagong mundo, ang kanyang kanlungan. 6 na taon na ang nakalipas mula nang iwan niya ang magulong buhay sa syudad, ang mga skyscraper ng De La Cruz Holdings,
at ang walang katapusang pressure ni Don Ricardo. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay hindi na humahawak ng mga dokumento ng negosyo, kundi ng lupa, ng mga butil ng kape, at ng mga gulay na kanyang itinatanim. Ang kanyang mukha, na dati ilaging seryoso at pagod, ay mayroon ng bahid ng kapayapaan, kahit na ang mga mata niya ay mayroon pa ring malalim na lungkot. Hindi niya kailanman nakalimutan si Elena. Ang alaala nito ay isang sugat na hindi kailanman naghilom, isang paalala ng kanyang pagkabigo, ng kanyang kahinaan. Pinili niya ang tradisyon at obligasyon kaysa sa pagmamahal. At iyon ang pinakamabigat na pasanin sa kanyang puso. Isang umaga, habang nag-aalmusal siya sa kanyang simpleng kubo, bumukas ang pinto. Si Don Ricardo, na maisuot pa ring mamahaling suit, ay nakatayo sa labas, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. "Marco, hanggang kailan ka magtatago rito?" tanong ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng otoridad. "Ang De La Cruz Holdings ay nangangailangan ng iyong pamumuno. Hindi mo pwedeng iwanan ang lahat ng pinaghirapan ko para lang sa isang bukid." "Papa, masaya ako rito," sagot ni Marco, kalmado ngunit matatag. "Ito ang buhay na gusto ko. Malayo sa lahat ng pressure at sa lahat ng nangyari. Ang nangyari ay kasalanan mo dahil hindi mo kayang magbigay ng tagapagmana," galit na sabi ni Don Ricardo. "Pero hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa syudad. Maghanap ka ng bagong asawa, isang babaeng kayang magbigay ng kailangan natin." Yumiling si Marco. "Hindi na po ako babalik, Papa. At hindi ko na po hahayaan na diktahan ninyo ang buhay ko." Ang kanyang boses ay naging matatag, isang bagay na bihirang marinig ni Don Ricardo. Ito ay isang bagong Marco, isang Marco na natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Bumuntong hininga si Don Ricardo, halatang nainis. "Kung ganoon, bahala ka. Pero huwag kang magreklamo kapag nawala sa iyo ang lahat." Umalis siya, ang kanyang mga yapak ay mabigat, iniwan si Marco na maihalo-halong pakiramdam ng kalayaan at kalungkutan. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa gilid ng kanyang hasyenda, nakita niya ang isang pamilya na lumipat sa kalapit na bahay. Isang babae at 5 maliliit na bata. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang figura ng babae pamilyar. Parang may pumitik sa kanyang alaala. Habang papalapit siya, unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Ang babae ay nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga gamit. Ngunit ang kanyang tindig, ang kanyang buhok. Hindi ito maaaring magkamali. Si Elena. Tumigil si Marco sa kanyang kinatatayuan, parang pinako sa lupa. Si Elena. Narito siya. At kasama niya ang 5 maliliit na bata. Ang mga bata ay naglalaro sa bakuran, ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa tahimik na lugar. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bata. May isang batang babae na may parehong kulay ng buhok ni Elena, at isa naman na may parehong hugis ng mata niya. Ang isa pa ay may parehong ngiti na nakita niya sa mga larawan niya noong bata pa siya. Naramdaman niya ang matinding pagkabigla, halo-halong pag-asa at takot. Gusto niyang lumapit, yakapin si Elena, humingi ng tawad. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata, ang alaala ng kanilang paghihiwalay, ay nagpatigil sa kanya. Naglakas loob si Marco na lumapit sa bakod. "Lena," mahina niyang tawag. Lumingon si Elena, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. "Marco!" Ang mga bata ay tumigil sa paglalaro at tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malaki at inosente. Ang isa sa kanila, isang batang babae na may mapaglarong ngiti, ay tumingin sa kanya ng matagal, at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pagkabigla ni Elena nang makita si Marco ay parang isang matalim na tusok sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon siyang nagtago, nagtayo ng sariling buhay, at pilit na kinalimutan ang sakit. Pero narito siya, nakatayo sa harap niya, ang kanyang presensya ay nagbalik sa lahat ng pait ng nakaraan. "Anong ginagawa mo rito, Marco?" Mahina ngunit matatag na tanong ni Elena, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nakangiti si Marco, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nakita kita, Lena. Hindi ako makapaniwalang narito ka." Lumapit siya, ngunit umatras si Elena, inilagay ang kanyang mga anak sa likod niya.
Sige po, Mama, laro po ulit kami, sigaw ni Fia, at hinila sina Belle at Gabby pabalik sa duyan. Si Loy at Nika naman ay tahimik na nakatingin kay Marco, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Umalis ka na, Marco, sabi ni Elena, ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa. Wala ka ng kinalaman sa buhay ko. Sa buhay namin. Ngunit hindi umalis si Marco. Araw-araw, lumalapit siya sa bakod ng kanilang bahay, naghihintay na makita ang mga bata. Madalas, nakikita ni Elena si Marco na nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ni Elena na nagbago si Marco. Hindi na siya ang sihi na nakita niyang takot sa kanyang ama. Ngayon, siya ay isang lalaking magsasaka, ang kanyang mga kamay ay puno ng putik, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding hirap. Ngunit ang sakit ay masyado pang malalim. Isang araw, habang nasa trabaho si Elena, nagkasakit si Chloe. Hindi mapakali si Elena, pero wala siyang choice kundi magpatulong. Naglakas loob siyang tawagan si Aling Nena. Ngunit bago pa siya makatawag, tumunog ang telepono niya. Si Aling Nena. Elena, naku. Nagkasakit si Loy. At si Marco dinala na niya sa doktor. Sumama ka na agad dito. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa klinika. Nakita niya si Marco na buhat-buhat si Chloe, habang ang apat na magkakapatid ay nakapaligid sa kanila, halatang nag-aalala. Ang puso ni Elena ay lumambot nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Marco, at ang paraan kung paano niya iniingatan si Chloe. Salamat, Marco, bulong ni Elena nang makaupo sila sa waiting area, si Chloe ay nakasandal sa kanya. Walang anuman, Lena, sabi ni Marco. Nag-alala ako sa kanya. Ang putla niya. Narinig ni Elena ang pagiging taos ng boses ni Marco. Para itong lumang tugtugin na matagal na niyang hindi naririnig. Ang mga kilos ni Marco sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang naghihintay sila, hindi maiwasan ni Marco na obserbahan ang mga bata. Nakausli ang labi ni Fia kapag galit, katulad ng sa kanya noong bata pa siya. Ang mga mata ni Gabby ay kumikinang sa tuwa kapag nakakita ng aso, parehong-pareho sa kanya. Si Chloe, na mahilig magbasa ng libro, ay may parehong pagsimangot sa noo kapag nag-iisip, na halos salamin ng kanyang sariling ekspresyon. Hindi niya maiwasan ang mga katanungan. Bakit ganoon? Ang mga batang ito may kakaiba. Mama, pwede po bang pumunta kami kay Tito Mars bukas? May ipapakita po daw siyang alaga niyang kambing, masiglang tanong ni Gabby nang gumaling na si Chloe. Nag-aalangan si Elena. Hindi pwede, anak. May mga gagawin pa tayo. Pero mama, ang daming hayop doon. At ang ganda ng farm niya, pangulit ni Belle. Napabuntong hininga si Elena. Ayaw niyang tanggihan ang mga anak, pero mas ayaw niyang ilantad sila kay Marco. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Paano kung malaman ni Marco ang totoo? Paano kung kunin niya ang mga bata? Ang kanyang takot ay mas malaki kaysa sa kanyang pagnanais na maging masaya ang mga bata. Kinabukasan, habang nasa palengke si Elena, nakita niya si Marco na naglalakad sa kalsada, kausap sa cellphone. May narinig siyang pangalan, Don Ricardo. Hindi, Papa. Hindi ako babalik. Ang buhay ko ay narito na. Hindi na ako susunod sa gusto mo. Nagulat si Elena. Narinig niya ang pagtanggi ni Marco sa kanyang ama. Hindi na siya ang dating Marco na sumusunod lang. Nagbago nga siya. Pero sapat ba ang pagbabagong iyon? Pwede ba niya itong pagkatiwalaan? Ang kanyang puso ay naguguluhan. Pag-uwi niya, nakita niya si Marco na may kinukuha sa bakuran nila. Si Gabby, nakakagaling lang sa paglalaro, ay biglang bumangga sa kanya at nahulog ang kanyang suklay. Pinulot ni Marco ang suklay at bago pa man niya ibigay kay Gabby, tinitigan niya ito ng matagal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ganda naman ng suklay mo, Gabby, sabi ni Marco at ibinigay ang suklay. Hindi alam ni Elena, habang kinukolekta ni Marco ang suklay, ang ilang hibla ng buhok ni Gabby ay naiwan doon. Naramdaman ni Marco ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito ang kailangan niya. Ang puting sobre ay nakapatong sa mesa, tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nakaupo si Marco sa kanyang kubo sa Hacienda Esperanza, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas.
Ang mga hibla ng buhok na nakuha niya mula sa suklay ni Gabi ay nasa loob nito, kasama ang resulta ng test. Ilang araw na siyang hindi mapakali, ang mga tanong ay naglalaro sa kanyang isip. Bakit ganoon kalakas ang koneksyon niya sa mga batang iyon? Bakit napakaraming pagkakapareho? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga salita. Positive. 99.9% probability. Ang mga salita ay tila sumabog sa kanyang utak. Siya. Siya ang ama. Ama siya ng 5 batang babae na iyon. Ang mga anak niya. Ang kanyang mga anak kay Elena. Isang matinding bugso ng emosyon ang humampas sa kanya. Pagkabigla. Hindi niya inasahan ito. Pagkatapos ay dumating ang matinding pagsisisi. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas at hindi niya alam na mayroon siyang mga anak. 6 na taon na lumaki ang kanyang mga anak nang wala siya. Ang sakit ng katotohanan ay parang libo-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Galit. Galit kay Elena dahil itinago niya ang mga ito. Galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan, dahil sa pagpapaubaya niya sa kanyang ama. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na kislap ng pag-asa at kaligayahan. May mga anak siya. May pamilya siya. Hindi pa huli ang lahat. Tumayo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang kausapin si Elena. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa bahay ni Elena. Ang bawat hakbang ay puno ng pagmamadali at kaba. Nang makarating siya sa pintuan, kumatok siya ng malakas, halos walang pasensya. Binuksan ni Elena ang pinto, at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso at may hawak na sobre. Marco. Anong nangyari? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok si Marco sa loob, hindi na nagpaalam. Bakit, Lena? Bakit mo itinago sa akin? Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Ibinato niya ang sobre sa mesa. Bakit mo itinago sa akin na may mga anak tayo? 5 anak. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang kinuha niya ang sobre. Binuksan niya ito at nang makita niya ang mga salita, namutla siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Marco. Hindi ko sinasadya, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi sinasadya. Lena, 6 na taon. 6 na taon akong walang alam. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Ang akala ko, wala na akong pamilya. Ang akala ko, nawala na ang lahat sa akin. Sumigaw si Marco, ang kanyang boses ay puno ng matinding sakit. Anong gusto mong gawin ko, Marco? Sasabihin ko sa iyo na buntis ako ng 5 anak na babae, habang kakahiwalay lang natin dahil hindi ako makapagbigay ng anak na lalaki. Sasabihin ko sa iyo na may mga anak tayo, at hahayaan kong gamitin sila ng papa mo para sa kanyang negosyo. Ang mga luha ay umaago sa pisngi ni Elena. Ginawa ko ito para protektahan sila, Marco. Para protektahan sila sa sakit na naranasan ko. Natahimik si Marco. Ang mga salita ni Elena ay tumago sa kanyang puso. Ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay totoo. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahit kailan, hindi mo man lang sinubukan, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Natakot ako, Marco. Natakot ako na baka hindi mo sila tanggapin. Natakot ako na baka kunin sila sa akin. Natakot ako na baka ulitin mo ang ginawa mo sa akin. Naiwan mo kami dahil lang sa hindi sila lalaki, paliwanag ni Elena, ang kanyang mga hikbi ay naging malakas. Lumapit si Marco kay Elena. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagod sa kanyang mukha. Niyakap niya si Elena ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Lena. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi na ako magiging mahina. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Sa sandaling iyon, pumasok ang 5 batang babae sa sala, galing sa paglalaro. Nakita nila si Marco at Elena na magkayakap, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Mama! Tito Mars, tanong ni Belle. Bumitaw si Marco kay Elena, at lumuhod sa harap ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal.
Mga anak ko, bulong niya, at niyakap niya ang bawat isa sa kanila. Hindi na kayo mawawala sa akin. Hindi na kayo iiwan ni Papa. Niyakap ng mga bata si Marco pabalik, ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa silid. Sa wakas, pakiramdam ni Marco ay kumpleto na siya. Ang kanyang pamilya. Ngunit habang sila ay nagkakayakapan, isang kotse ang huminto sa labas ng Hacienda Esperanza. Bumukas ang pinto, at isang babae ang bumaba, may hawak na isang batang lalaki sa kanyang tabi. Naglakad siya palapit sa bahay, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, at isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang masayang tawanan ng mga bata ay biglang naputol. Ang init ng yakap ni Marco ay biglang nanlamig sa likod ni Elena. Isang anino ang bumagsak sa pintuan ng kanilang bahay, at nang lumingon si Elena, nakita niya ang isang babae na nakatayo roon, ay hawak na kamay ng isang batang lalaki. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Marco, mahal ko, malambing na sabi ng babae, ang kanyang boses ay parang musika, ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Sa wakas ay natagpuan din kita. Nagulat si Marco. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Marisa! Marisa! Ang pangalan ay parang isang matalim na tunog sa tenga ni Elena. Sino ito? At bakit niya tinawag na mahal ko si Marco? Lumapit si Marisa, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Elena at sa 5 batang babae, na ngayon ay nakatayo sa likod ni Elena, nagtatago. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi mo ba ako ipapakilala, Marco? O mas gusto mong magkunwari na hindi mo ako kilala? Anong ginagawa mo rito, Marisa? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay matigas. Umalis ka na. Umalis? Bakit naman ako aalis, Marco? Narito ako para sa anak natin, sabi ni Marisa, at itinulak niya ang batang lalaki sa harap. Si Miguel. Anak mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Anak ni Marco. Lalaki. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang mga salita ni Don Ricardo ay biglang bumalik sa kanyang isip, lalaking tagapagmana. Isang matinding sakit at pagdududa ang bumalot sa kanya. Hindi totoo yan, sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Wala akong anak sa iyo, Marisa. Ngumiti si Marisa. Talaga lang, Marco. Hindi mo na ba naaalala ang mga gabi natin? Ang mga pangako mo sa akin. O sadyang ayaw mo lang aminin dahil may bago ka ng pamilya? Tumingin siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Hindi mo ba alam, Binibining Reyes? Si Marco ay hindi ganoon kabanal tulad ng iniisip mo. Mayroon siyang madilim na nakaraan. At ako ang patunay niyan. Naramdaman ni Elena ang matinding pagkabigla. Ang kanyang tiwala kay Marco, nakakabalik lang, ay biglang nasira. Ang kanyang puso ay parang dinurog. Hindi niya maintindihan. Paano? Bakit? Marco, ano ito? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinasabi niya. Napatingin si Marco kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Lena, hindi totoo. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya sinuman. Hindi mo ako kilala, tumawa si Marisa, isang mapait na tawa. Tandaan mo, Marco. Ako ang kasama mo noong panahong nag-iisa ka. Noong panahong iniwan ka ng pamilya mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng ginhawa. At ito ang bunga ng ating pagmamahalan. Itinuro niya si Miguel. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak, natatakot sa matinding tensyon. Mama, bakit po sila nag-aaway? Tanong ni Nika, umiiyak. Niyakap ni Elena ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Si Marco, nakakasabi lang na mahal niya sila. O si Marisa, na maihawak na isang batang lalaki na kamukha ni Marco. Ang kanyang mundo ay biglang bumagsak muli. Marco, umalis ka na, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malamig. Hindi ko na alam kung sino ka. Lena, pakiusap, maniwala ka sa akin, sigaw ni Marco, ngunit huli na. Ang sakit sa mga mata ni Elena ay nagsasabi ng lahat. Ngumiti si Marisa, isang ngiti ng tagumpay.
Kung ayaw mong tanggapin ang anak mo, Marco, wala akong magagawa. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay lalabas. At kapag nangyari yan, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol sa iyo at sa iyong mga sikreto. Hindi lang ang pamilya de la Cruz ang mawawala ng pangalan, kundi pati na rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa bukid na ito. Ang mga salita ni Elena, hindi ko na alam kung sino ka, ay parang paulit-ulit na martilyo sa isip ni Marco. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya patutunayan ang kanyang sarili sa babaeng pinakamamahal niya, sa harap ng isang kasinungalingan na napakahusay na binuo? Sinubukan niyang kausapin si Elena kinabukasan. Nagpunta siya sa bahay nito, ngunit hindi siya pinapasok. Nakita niya si Elena sa bintana, ang kanyang mukha ay malungkot at ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Alam ni Marco na hindi niya maaaring pilitin si Elena. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Lena, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, bulong niya sa sarili habang nakatayo sa labas ng bahay ni Elena. Ang kanyang unang hakbang ay ang paghahanap ng katotohanan. Hindi siya makapaniwala na may anak siya kay Marisa. Hindi niya maalala ang anumang koneksyon na ganoon kalalim. Nagkaroon sila ng ilang pagkakataon na nagkasama sila noong panahong siya ay nalulumbay at nag-iisa, pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Elena. Ngunit iyon ay panandalian lamang at wala siyang maalala na anumang nangyari na magbubunga ng isang bata. Nagsimulang mag-imbestiga si Marco. Una, tinawagan niya ang kanyang dating personal assistant sa De La Cruz Holdings, si Mang Tonyo, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Mang Tonyo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco sa telepono. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Marisa Garcia. Lahat ng detalye, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon. Agad na sumagot si Mang Tonyo, masusunod po, Sir Marco. Habang naghihintay ng impormasyon mula kay Mang Tonyo, napansin ni Marco ang ilang kakaibang detalye tungkol kay Marisa at sa batang lalaki. Ang bata ay halos 6 na taong gulang din, katulad ng kanyang mga anak na babae. Ngunit may isang bagay na hindi magkatugma. Kung si Miguel ay anak niya, dapat ay mas matanda ito ng kaunti sa kanyang mga anak na babae, o magkapareho ng edad, dahil mas nauna siyang nakipag-ugnayan kay Marisa pagkatapos nilang maghiwalay ni Elena. Ang timeline ay hindi akma. Isang araw, habang nasa Hacienda Esperanza si Marco, dumating si Don Ricardo, na may kasamang 2 abogado. Marco, narinig ko ang tungkol sa babaeng iyon, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay seryoso. Ito ay isang iskandalo para sa pangalan ng De La Cruz. Kailangan nating ayusin ito agad. Hindi ko kailangan ang tulong ninyo, Papa, matigas na sagot ni Marco. Ako ang bahala rito. Huwag kang magpaka-martyr, Marco, sigaw ni Don Ricardo. Ang babaeng iyan ay nagbabanta sa reputasyon ng ating pamilya. Kung babalik ka sa De La Cruz Holdings, tutulungan kitang tapusin ang gulo na ito. Bibigyan kita ng lahat ng suporta para mawala ang Marisa na iyan sa buhay mo. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkadismaya. Gusto niyang maniwala na nag-aalala ang kanyang ama para sa kanya, ngunit alam niya na ang tanging inaalala nito ay ang pangalan ng pamilya. Hindi ako babalik, Papa. At hindi ko kailangan ang tulong ninyo. Kaya kong protektahan ang pamilya ko. Umalis si Don Ricardo, galit na galit, iniwan si Marco na may mas mabigat na pasanin. Alam niya na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Mang Tonyo. Sir Marco, may nakuha po akong impormasyon. Si Marisa Garcia, may kasaysayan po ng panloloko. May mga kaso po siya dati na may mga lalaking pinagkakakitaan niya. At mayroon pa po akong nakita mayroon po siyang naging nobyo bago kayo. Isang lalaking taga-probinsya rin na nagtatrabaho sa isang minahan. At ang lalaking iyon may anak din. Naramdaman ni Marco ang pag-asa. Salamat, Mang Tonyo. Patuloy mo lang ang pag-imbestiga. Kinagabihan, habang nag-iisip si Marco sa kanyang kubo, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Hello? Isang boses ng babae ang narinig niya, mahina at nagmamadali. Sir Marco, kailangan po ninyong mag-ingat kay Marisa Garcia. Hindi po siya ang iniisip ninyo. Mayroon po siyang malaking sikreto.
Ang batang kasama niya hindi po yan anak ninyo. Anak po yan ng pinsan ni Don Ricardo, si Arturo. Mayroon po akong ebidensya. Ipadadala ko po sa inyo. Biglang naputol ang tawag. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkabigla. Pinsan ni Don Ricardo. Si Arturo. Ang kanyang isip ay nag-ikot. Ito ang sagot. Ito ang susi para mailigtas niya ang kanyang pamilya. Ang mga araw matapos ang pagdating ni Marisa ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa buhay ni Elena. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at sakit. Kahit na sinabi ni Marco na hindi totoo ang mga paratang ni Marisa, ang anino ng nakaraan ay masyadong malalim. Ang takot na muling saktan siya, na muling iwanan, ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na maniwala. Isang hapon, habang namimili si Elena sa palengke, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Cora, isang dating kapitbahay niya sa lumang apartment complex, ay nakatayo sa harap ng isang tindahan ng gulay. Matagal na silang hindi nagkita. Elena, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Cora, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Aling Cora. Nagulat si Elena, ngunit mumiti siya. Kumusta po kayo? Nagkwentuhan sila ng sandali at sa huli, hindi maiwasan ni Aling Cora na banggitin ang isang pangalan. Nako, Elena, buti na lang at hindi ka na nakasama sa gulo ni Marisa Garcia. Alam mo ba, narinig ko sa mga tsismis, naghahanap na naman daw ng bagong biktima ang babaeng yan. Mayaman daw ulit ang target niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Marisa Garcia. Ang pangalan ay parang isang matalim na tunog. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Cora? Nako, Elena, ang babaeng yan, kilala yan sa pagiging gold digger. Dati, may nakasama yan na lalaki, mayaman din tapos bigla na lang nagkaanak daw sila. Pero ang totoo, hindi naman pala anak ng lalaki yung bata. Ginagamit lang niya para makakuha ng pera. Ang dami ng naloko niyan, kwento ni Aling Cora, hindi alam na direkta niyang tinatamaan ang puso ni Elena. Kaya nga nagtatago yan ngayon. May mga kaso pa nga yata siya. Naramdaman ni Elena ang pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ni Marco ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Posible ba? Posible bang niloloko lang sila ni Marisa? Hindi pa man nakakauwi si Elena, nakita niya si Marco na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Ang mukha ni Marco ay seryoso at may hawak siyang isang folder. Lena, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Pumasok sila sa loob at umupo si Marco sa harap ni Elena. Binuksan niya ang folder. Nagsaliksik ako, Lena. Hindi totoo ang sinasabi ni Marisa. Hindi ko anak si Miguel. Ibinigay ni Marco ang mga dokumento kay Elena. Isang test result na nagpapakita na si Miguel ay hindi anak ni Marco. Mayroon ding mga bank statements na nagpapakita ng malalaking transaksyon mula sa isang account na nakapangalan kay Marisa at mga ebidensya ng kanyang mga nakaraang kaso ng panloloko. Mayroon ding kopya ng birth certificate ni Miguel kung saan nakalagay ang pangalan ng tunay na ama, si Arturo de la Cruz, ang pinsan ni Don Ricardo. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat impormasyon. Ang lahat ng pagdududa niya kay Marco ay unti-unting nawala, napalitan ng matinding pagsisisi. Ang mga salita ni Aling Cora, ang mga ebidensya ni Marco, lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan, niloloko sila ni Marisa. Marco, bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanya. Nagduda ako sa iyo. Lumapit si Marco kay Elena, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ayos lang, Lena. Hindi mo kasalanan. Napakagaling niyang magsinungaling. Ang sakit ng pagdududa ay napalitan ng sakit ng pagsisisi. Niyakap ni Elena si Marco, ang kanyang mga luha ay umaagos. Ang kanyang puso ay gumaan, ngunit puno rin ng galit kay Marisa. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Marco, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay matatag. Hindi natin pwedeng hayaan na makalusot siya. Ngunit bago pa man sila makapagplano, bumukas ang pintuan. Nakatayo si Marisa sa labas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakita niya si Marco at Elena na magkayakap at ang folder na nakabukas sa mesa.
Kaya pala, sigaw ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagkakaisa na pala kayo. Akala ninyo ba, hindi ko malalaman ang ginagawa ninyo? Pumasok si Marisa sa loob, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Nakita niya ang mga dokumento at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi ito totoo, sigaw ni Marisa at kinuha niya ang mga dokumento, pilit na pinupunit. Hindi ninyo ako pwedeng sirain. Ako ang magiging De La Cruz. Ako ang magiging mayaman. Sa isang iglap, kinuha ni Marisa ang isang vase mula sa mesa at ibinato ito sa pader, na naging sanhi ng pagkalat ng mga pira-piraso. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Tumingin siya sa mga bata, na ngayon ay nagtatago sa likod ni Elena. Kung hindi ko kayo makukuha, sisiguraduhin kong wala rin kayong makukuha, sigaw ni Marisa, at bigla siyang tumakbo patungo sa mga bata, ang kanyang mga kamay ay nakauna. Ang sigaw ni Marisa, kung hindi ko kayo makukuha, sisiguraduhin kong wala rin kayong makukuha, ay umalingaw sa buong bahay. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa 5 batang babae, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mga anak, sigaw ni Elena, at agad niyang niyakap ang kanyang mga anak, pilit na tinatakpan ang mga ito. Ngunit bago pa man makalapit si Marisa, mabilis na kumilos si Marco. Hinarangan niya ang daan ni Marisa at hinawakan ang braso nito. Bitawan mo sila, Marisa. Lumayo ka sa pamilya ko. Bitawan mo ako, Marco. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw ni Marisa, pilit na kumakawala. Ang kanyang lakas ay tila nagdodoble dahil sa galit. Sinubukan niyang sampalin si Marco, ngunit naiwasan niya ito. Ang mga bata ay umiiyak at si Elena ay nanginginig, pilit na pinapakalma ang mga ito. Marco, tawagan mo ang pulis. Wala kayong magagawa sa akin, sigaw ni Marisa, ang kanyang boses ay parang baliw. Sisirain ko kayo. Sisirain ko ang pangalan ng De La Cruz. Naramdaman ni Marco ang matinding galit. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang may manakit sa kanila. Hindi mo kami masisira, Marisa. Ikaw ang masisira. Sa labas, narinig ang tunog ng sirena. Mabilis na dumating ang pulis, na tinawagan na pala ni Mang Tonyo, matapos niyang makatanggap ng tawag mula sa isang kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan. Marisa Garcia, sumama ka sa amin, sabi ng isang pulis, at agad nilang hinawakan si Marisa. Hindi. Hindi ako sasama. Marco, tulungan mo ako. Anak mo si Miguel, sigaw ni Marisa, pilit na kumakawala. Ngunit huli na ang lahat. Niyakap ni Marco si Elena at ang mga bata, habang si Marisa ay inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kinabukasan, isang press conference ang ginanap sa Hacienda Esperanza. Nakatayo si Marco sa harap ng maraming mamamahayag, ang kanyang mukha ay seryoso at matatag. Sa tabi niya ay si Elena, na maihawak na kamay ng kanyang 5 anak. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Marco, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito po ako ngayon para linawin ang lahat ng isyu na bumabalot sa aking pangalan at sa aking pamilya. Ipinakita ni Marco ang lahat ng ebidensya na nakalap niya, ang ikikitest ni Miguel, ang mga bank statements ni Marisa, at ang mga dokumento ng kanyang mga nakaraang kaso ng panloloko. Ipinahayag niya ang lahat ng katotohanan tungkol kay Marisa, ang kanyang mga panloloko, at ang kanyang tunay na motibo. Ang batang si Miguel ay hindi ko anak, mariin na sabi ni Marco. Siya ay anak ng pinsan ng aking ama, si Arturo de la Cruz. At si Marisa Garcia ay isang manloloko na walang ibang hangarin, kundi ang pera at ang pangalan ng de la Cruz. Pagkatapos, tumingin si Marco kay Elena at sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay lumambot, puno ng pagmamahal. At sila, sabi niya, sila ang aking pamilya. Sila ang aking mga anak. At hindi ko nahahayaang may sinumang manakit sa kanila. Ginawa ko ang mga pagkakamali sa nakaraan, ngunit natuto ako. Ngayon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang kapakanan ng aking pamilya. Isang matinding palakpakan ang narinig mula sa mga mamamahayag. Sa gitna ng press conference, dumating si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkabigla at paghanga. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak, ang katatagan nito, ang pagmamahal nito sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng press conference, lumapit si Don Ricardo kay Marco.
Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito. Nagkamali ako sa iyo. Niyakap ni Don Ricardo si Marco, isang yakap na matagal nang hindi nangyari. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at kay Elena. Tumingin si Marco kay Elena. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na humingi ng tawad si Don Ricardo. At ikaw, Elena, sabi ni Don Ricardo, lumapit kay Elena. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko nakita ang halaga mo. Ang halaga ng mga apo ko. Niyakap ni Don Ricardo ang 5 batang babae, at sa mga mata niya ay nakita ni Marco ang isang bagay na bihirang makita, ang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng pagbabago ni Don Ricardo, mayroon pa ring malalim na sugat na kailangan pang hilumin. Ang mga taon ng sakit at pagdududa ay hindi madaling mawawala. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ang araw ay sumikat sa Hacienda Esperanza, at sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Elena ay totoong bago ang bawat simula. Ang bigat sa kanyang puso na matagal niyang dinala ay unti-unting lumuwag. Si Marisa ay nakakulong at ang katotohanan ay lumabas na. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang paghilom at ang pagbuo ng kanilang pamilya. Naging sentro ng kanilang buhay ang hacienda. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalmusal ni Marco at ng 5 bata sa isang mahabang kahoy na mesa sa labas ng kubo. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang itlog ay bumabalot sa hangin, kasama ang masiglang tawanan ng mga bata. Si Belle ay masinop sa pagkain, si Fia ay laging nagpapatawa, si Gabi ay laging nagtatanong tungkol sa mga hayop sa bukid, si Chlo ay tahimik na nagbabasa ng libro habang kumakain, at si Nika ay nakayakap kay Marco, na para bang ayaw na niyang bumitaw. Papa, pwede po ba kaming tumulong sa pagpapakain ng mga manok? Tanong ni Gabi, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Marco. Siyempre, mga anak. Pero kailangan ninyong maging maingat, ha? Naging abala ang mga araw ni Elena sa pag-aalaga sa mga bata at sa pagtulong kay Marco sa hacienda. Nagtanim sila ng mga gulay, nag-ani ng mga prutas, at nag-alaga ng mga hayop. Ang bawat gawain ay ginagawa nila ng magkasama na nagpapatibay sa kanilang samahan. Nakita ni Elena ang pagbabago kay Marco. Hindi na siya ang lalaking laging nakayuko sa ilalim ng bigat ng kanyang ama. Ngayon, siya ay matatag, responsable, at puno ng pagmamahal. Madalas silang mag-usap ni Marco sa gabi, habang tulog na ang mga bata. Nagsasalita sila tungkol sa nakaraan, sa sakit na kanilang pinagdaanan, at sa mga aral na kanilang natutunan. Patawarin mo ako, Lena, sabi ni Marco isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, pinapanood ang mga bituin. Kung naging matatag lang sana ako noon, hindi sana tayo dadaan sa lahat ng ito. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marco. Wala nang sisihan, Marco. Ang mahalaga, natuto tayo. At ngayon, magkasama tayo. Ang pagmamahal nila ay muling lumago, mas matatag kaysa dati. Hindi ito ang pagmamahal na puno ng fairytale at pangarap lang, kundi isang pagmamahal na binuo sa pagsubok, sa kapatawaran, at sa pagtanggap. Ang mga bata ay unti-unting mas naging malapit kay Marco. Ang Tito Marcy ay naging tipapa. Sa simula, sinika lang ang matapang na tumawag sa kanya ng si Papa, ngunit unti-unting sumunod ang iba. Ang bawat pagtawag nila ng si Papa ay parang musika sa tenga ni Marco, at sa tuwing mangyayari iyon, makikita mo ang matinding kaligayahan sa kanyang mga mata. Isang hapon, dumating si Don Ricardo sa hacienda. Ngayon, hindi na siya kasing tigas tulad ng dati. Mukha siyang mas matanda at mas tahimik. Nakita niya ang kanyang anak at ang kanyang mga apo na naglalaro sa bukid. Ang kanilang mga tawa ay nagpapakita ng tunay na kaligayahan. Marco, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay. Mukhang masaya ka rito. Masaya po ako, Papa, sagot ni Marco at niyaya ang kanyang ama na umupo. Pinanood ni Don Ricardo ang kanyang mga apo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmuni-muni. Hindi ko akalain na makikita ko kayong ganito. Simple, pero masaya. Siguro, nagkamali ako sa maraming bagay. Hindi ito isang ganap na pagbabago, ngunit ito ay isang simula. Ang kanilang relasyon ni Don Ricardo ay hindi pa rin perpekto, mayroon pa ring mga pader na kailangan hilumin, ngunit mayroon ng pag-asa. Paggabi na at napansin ni Elena ang isang kakaibang pakiramdam.
Isang pamilyar na kaba sa tiyan niya. Hindi ito tulad ng dati na kaba ng takot, kundi isang kaba ng pagtataka. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang pakiramdam ay halos kapareho ng noong unang beses siyang naging ina. Ang pakiramdam na iyon, ang bahagyang pagkahilo at kakaibang kaba sa tiyan, ay hindi na bago kay Elena. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman niya 6 na taon na ang nakakaraan, ang parehong hudyat na nagbago sa kanyang buhay. Ngayon, sa piling ni Marco at ng kanilang 5 anak, ang pakiramdam na ito ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng isang matamis na pag-asa. Kinabukasan, maaga pa ay magkasama nang nagtungo sina Elena at Marco sa klinika. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Marco. Hawak nito ang kanyang kamay, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Nang makita nila ang doktor, umiti si Elena. "Doktora, pakiramdam ko po buntis po ako." Umiti ang doktor. "Tingnan natin, Binibining Reyes." Habang ginagawa ang ultrasound, nakatingin si Elena sa screen, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nakita niya ang isang maliit na hugis na unti-unting lumilinaw. At pagkatapos, narinig niya ang doktor na nagsabi ng mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. "Naku, binabati ko kayo. Mayroon kayong malusog na sanggol at isang lalaki." Lalaki. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa silid. Tumingin si Elena kay Marco at nakita niya ang matinding kagalakan sa mga mata nito. Walang pressure, walang kondisyon, walang pag-aalinlangan. Ito ay isang regalo, isang bunga ng kanilang pagmamahal at hindi isang utang. Niyakap ni Marco si Elena ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Salamat, Lena." "Salamat, lalaki." Hindi na ito pagmamay-ari o paghahangad ng isang tagapagmana, kundi simpleng tuwa ng isang amang nabigyan ng kumplete. Pag-uwi nila, ang Hacienda Esperanza ay napuno ng ingay at kagalakan. Kinumusta sila ng 5 bata, nasabik na sabik malaman ang balita. "Mama, ano po? May baby po ba?" tanong ni Fia, nasabik na sabik. Umiti si Elena. "Opo, mga anak. Mayroon kayong magiging kapatid." At lalaki siya. Naghiyawan ang 5 batang babae sa tuwa. "Yehey! May baby brother na kami." Nagyakapan silang lahat, ang kanilang mga tawa ay nagpuno sa buong hacienda. Ito ang pangarap ni Elena, ang pamilyang ito na puno ng pagmamahal at pagtanggap. Kinagabihan, tinawagan ni Marco si Don Ricardo. "Papa, may maganda po kaming balita ni Elena," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Ano iyon, Marco? May problema ba?" Ang boses ni Don Ricardo ay may bahid pa rin ng otoridad. "Hindi po, Papa. Buntis po ulit si Elena. At lalaki po ang baby." Biglang natahimik si Don Ricardo. Narinig ni Marco ang paghinga ng kanyang ama. Pagkatapos, isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang tunog na bihirang marinig. "Lalaki. Talaga? Lalaki." Ang kagalakan sa boses ni Don Ricardo ay malinaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kagalakan ay hindi lamang para sa kanyang itagapagmana, kundi para sa kanyang sariling anak na sa wakas ay natagpuan ang tunay na kaligayahan. "Kailan ko siya makikita, Marco? Kailan kayo babalik dito?" tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Umiti si Marco at tumingin kay Elena. "Hindi po kami babalik, Papa. Ang tahanan po namin ay narito na. Pero bibisitahin po namin kayo palagi. At kayo po, Papa, malugod po kayong tinatanggap dito sa Hacienda Esperanza." Narinig ni Don Ricardo ang pagbabago sa tono ni Marco, ang pagiging matatag nito. Naintindihan niya. "CJ, Marco. Masaya ako para sa iyo at sa inyong pamilya. Dadalaw ako. Dadalaw ako." Ang gabi ay lumipas ng mapayapa. Nakaupo sina Elena at Marco sa beranda, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan na parang nagdiriwang kasama nila. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lamang isang bukid, kundi isang tahanan, isang simbolo ng kanilang paghilom, pagmamahal at pag-asa. Hindi ito naging madali. May mga sakit na naroon pa, may mga sugat na matagal pang maghihilom. Ngunit sa pagitan ng lahat ng sakit at pagsubok, natagpuan nila ang isang mas malalim na pag-ibig, isang pamilya na binuo sa katatagan at kapatawaran.
Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang tagapagmana, kundi tungkol sa pagtuklas ng tunay na halaga ng pamilya at pagmamahalan, higit sa lahat ng yaman at titulo. Ngayon, nakatingin sila sa unahan, sa pagtanda ng kanilang 5 anak na babae at sa pagdating ng kanilang bunso. Isang bagong kabanata ang naghihintay, puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Marco, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, at pagtuklas. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Mula sa sakit ng nakaraan, sa mga lihim na bumalot, hanggang sa muling pagtatagpo at ang matamis na kapatawaran, kayo ang naging ilaw at inspirasyon. Ang bawat salita ay binuo mula sa puso, upang ibahagi ang isang kwentong naniniwala ako na magbibigay inspirasyon sa marami. Hindi ito naging madali, may mga pagkakataong naramdaman ko ang lungkot at pagkabigo ng mga karakter, ngunit sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, naramdaman ko rin ang kanilang pag-asa at ang kanilang pagbangon. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroong laging pag-asa. Mayroong laging pagkakataon para sa kapatawaran, para sa paghilom, at para sa pagbuo ng isang pamilya na binuo sa pagmamahal, hindi sa kondisyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa paglaan ng oras ninyo para basahin ang bawat bahagi ng buhay ni na Elena at Marco. Sana ay naantig nito ang inyong puso at nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong nararamdaman sa kwentong ito, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong mga salita ay mahalaga sa akin. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.